Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Insyaallah ta'ala sa maiksing panahon na ito ay ating pag-usapan ang isa sa mga napakatinding pangyayari sa araw ng paghukom. Na kung saan alam po natin na isa sa paniwala sa Islam na dapat paghandaan ang araw na yaon sa pagsasagawa natin ng kabutihan. Ang ating sala, ang ating siyam, ang ating zakah. Ang lahat na ito ay nakabatay sa paniwala natin sa Allah Jalla wa Ala at sa pagsunod natin sa mga sunnah at tagubilin ng dakilang sugo na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang pag-usapan na ito ay aking pinamagatan na kung saan ito ang ilan sa pamagat ng mga ulama sa hadith na ito, alamatul muflis fi yawm al-qiyamah. Ang mga tanda o mga palatandaan ng mga taong bangkaruta o mga bankrupt sa araw ng paghukom. Alam po natin na kung sa mundo lamang ang kabangkrafan po rito o ang pagkabarangkuta ng isang tao ay maaring sa susunod na negosyo ay kikita pa rin siya. Subalit nakakatakot kapag sa araw ng paghukom mangyari yan. Kaya tunghayan natin ang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasallam nagwika, atadaruna man al-muflis. At alam nyo ba kung sino ang bangkaruta, ang talagang walang-wala sa araw ng paghukom at may utang pa? Qalu, ang mga sahaba ay nagsabi, al-muflis fina ma la dirham lahu wala mata'. Ang bankrupt sa amin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang tao na kung saan wala siyang dirham at wala siyang ari-arian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bis-salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qadafa hada wa shatama hada. Ang taong yaon na muflis mula sa umma na ito ay ang tao na kung saan siya ay may sala, maraming siyam, maraming binigay na zakah. Wa ya'ti wa qad shatama hada, at darating siya sa araw ng paghukom na kung saan siya ay may ginawang kasamaan. Wakadafahada, inagaw niya dahil pinilit niya ang tao at inagaw dahil sa kanyang kalakasan. Wa akala malahada, at kinuha niya ang kayamanang iyon, kinain niya sa magitan ng kanyang lakas. Wa safaka damuhada, at kinuha niya ang buhay ng taong iyon. Wa darabahada, sinaktan niyang taong iyon. Ito ang ilan sa mga larawan ng tao na kung saan siya ay magiging muflis. Kaya dahil dito, nasabi sa pagpapatuloy ng hadith ng Propeta alayhi salatu wasalam, fayu'ta hadha min hasanati. Kaya dahil dito, ang Propeta alayhi salatu wasalam nagwika, ay babayaran niya ang ginawa niya ng kasamaan. Wahada min hasanati. At ito ay mula sa aking mga gandipala, mga gawaing mabuti. Fa in faniyat, at kapag maubos na hasanatu, ang kanyang mga kabutihang gawain, qabla an yaqdima alay, at bago pa man niya mababayaran lahat dahil may utang pa siya, akhadha min khatayahum faturihat alayhi thumma taraha finnar. Kaya dahil dito, kukunin mula sa kanyang mga sinasabi nating masasamang gawain ng taong kanyang nasasaktan, kukunin doon dahil wala na siyang ibabayad, at yun ang ibabato sa kanya. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, na sadyang nakakatakot ang isang taong namimihasa o gumawa ng dhulm, kasamaan sa kanyang kapwa-tao. Kaya dahil dito, nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa hadith al-Qudsi, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadalamu. O aking mga alipin, aking sadyang ipinagbabawal sa aking sarili ang pagsagawa ng dhulm. Al-dhulm dhulumatu
Yawm al-Qiyamah. Ang kasamaan sa kabuuan, ang anumang kadiliman na magagawa natin laban sa ating kapwa-tao. وَجَعَلْتُهُ مُحْرَمَ بَيْنَكُمْ فَلَا تَدَالَمُوا. At ginawa ko na ito ay bawal sa pagitan ninyo. Kaya dahil dito ay huwag gumawa ng kasamaan. Kaya dahil dito mga kapatid, sa abot na makakaya ng bawat isa't isa sa atin, ay dapat nating iwasan, at sa abot na makakaya ay pipigilan ang taong gumagawa ng kasamaan. Kaya dahil dito ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ay nagbigay siya ng sinasabi nating isang pangyayari na mangyayari sa araw ng paghukom, na ito'y nagbibigay sa atin ng pagbabawal ng anumang kasamaan o masamang pakikitungo sa ating kapwa-tao. Sa kabila ng lahat, ay pakikitunguhan siya sa pinakamainam na pamamaraan, dahil ito'y maging kabutihan sa tao sa araw ng paghukom. Sa kabaliktaran, kapag kasamaan, tunay na ang taong yaon ay magdudusa sa araw na yaon. Si Imam Ahmad bin Hanbal, may isang tao na dumating sa kanya at nalaman niya na ang taong ito ay naninirang puri sa kanyang pagkatao. Kaya ang ginawa niya, ang taong ito ay inimbitahan niya at binigyan niya ng regalo. Sabi niya, ito ay regalo ko sa iyo sa mundong ito, dahil sa araw ng paghukom, ang mga gawain mong mabuti ay ibibigay mo sa akin dahil sa panunumbat mo at paninirang puri mo sa akin. Kaya sadyang nakakatakot ang araw na yaon. Dahil pagkatapos noon ay wala nang pupuntahan ang tao maliban sa dalawa. Maging ito ay paraiso o maging ito ay impyerno. Nawa, padali ng Allah Jalla wa Ala sa atin ang pagpasok sa paraiso at ilayo niya sa atin ang anumang kasamaan na magdadala sa atin sa impyerno. Kaya dahil dito ang isang tunay na mananampalataya sa kanyang pag-uugali, dahil alam natin na ang pinakamainam na timbang pagkatapos sa la ilaha illallah sa araw paghukom, ayon na lamang sa hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ay ang husnul khuluq, ang pagtataglay ng mabuting pag-uugali. Yun ang isa sa mga pinakamabigat na timbang pagkatapos ng la ilaha illallah. Kaya dahil dito ang isang matuwid na mananampalataya ay hindi mangusap maliban lamang sa kabutihan at hindi gagawa ng kasamaan o lalapat ng kanyang kamay umang aagaw o dahil sa kanyang kabagsikan at kanyang kalakasan, maliban na lamang na ito ay bilang isang katarungan at pagbabalik ng kabutihan sa kanyang kapwa-tao. Kaya dahil dito, ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na ang salita ng Propeta alayhi salatu wasalam na ibinigay kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sa mga sahaba radhiyallahu anhum yarda, ito ay sa lahat na mga tunay na naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom. Alam natin na ang mga sahaba radhiyallahu anhum wa yarda, sa kanilang kaalaman at kanilang pag-upo na kasama ang pinakamainam na tagapagturo, ay alam nila ang sagot po rito. Subalit dito ay binigyan diin ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ang sinasabi nating matinding pangyayari sa araw ng paghukom. Ang katakot-takot na pangyayari na ang tao ay magbabayaran. Kaya sa kabila ng lahat na ang tao ay dala-dala niya ang kanyang siyam, ang kanyang zaka, ang kanyang kabutihang nagagawa. At ang inaakala na siya ay papasok na sa paraiso. Dahil sa kanyang mga nagagawang kasamaan, ang mga gawaing ito na kanyang nagawa ay kulang pa na ibabayad niya sa kanyang kapwa-tao dahil sa kanyang nagawang kasamaan. Kaya ang larawan na ito na ibinigay kay Muhammad alayhi salatu wassalam ay isang revelasyon ng Allah Jalla wa Ala na siya ay isang tunay na sugo ng Allah Jalla wa Ala at nagbibigay ng babala sa mga taong gumagawa ng kasamaan laban sa kanilang kapwa-tao,
dahil sa kanilang pagmamayabang, dahil sa kanilang mayroon na silang kasapatan. Kagaya na lamang sinabi ng Allah Jalla wa'ala, kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu stagna. Kaya dahil dito, ang tao, siya ay magmamayabang, magmamalaki, gagawa ng kasamaan dahil sa kanyang inaakala na nandyan na ang kasapatan at lahat na pangailangan ay nandyan na sa kanya at wala na siyang kailangan sa kanyang kapwa-tao. Kaya dyan siya gagawa at gagawa ng kasamaan at hanggang sa hindi niya alam na siya ay mapapasubo na sa mga gawaing kinasusuklaman ng ating dakilang tagapaglikha. Ang larawang ito, mga kapatid, ay binigay sa atin ng propeta alayhi salatu wasalam na ang mga maiinam nating gawain, ang sala, ang zakah, ang iba pang mga kabutihan, ay ito yaong maging dahilan na tayo ay ipapasok ng Allah Jalla wa'ala sa paraiso pagkatapos ng kanyang habag sa atin. Subalit kung ikaw ay mayroong mga gawaing nagagawa na ito ay panglalansi, gawaing kasamaan na nagagawa mo sa iyong kapwa-tao, ang mga ito ay dala-dala mo na lamang upang ibabayad mo sa mga nagagawan mo ng kasamaan. Kaya isang paalala sa mga matatapang, mga mayayabang, mga mapagmalaki sa kanilang mga sarili, na ang gawaing nagagawa mo, aking mahal na mga kapatid, ay magiging walang saysay, subalit mayroon ka pang utang at ang ibabalik sa iyo ay ang mga gawaing kasamaan ng iyong nagagawan ng kasamaan kapag wala ka nang ibabayad sa kanya. Kaya dahil dito, mga kapatid, ang mga gawaing yaon, ang sala, ang siyam at ang zakah ay magiging dala-dala mong gawain, magiging uri ng mga bagay sa araw ng paghukom na ito ay magrepresenta sa iyo na ito yaong zakah, na ito yaong sinasabi nating siyam, at ito yaong sinasabi nating mga gawaing nagagawa mo, na ito yaong idideklara mo, na ito yaong mga nagagawa mo sa ibabaw ng mundong ito. Subalit sa dahilan na ikaw ay may sinapak na tao, may taong hinamak, may taong inagawan mo ng sinasabi nating kayamanan, kumain ka ng haram na nanggaling sa panlalansi. Kaya dahil dito, ang larawang ito ay isang pahayag sa atin habang tayo ay mayroon pang pagkakataong magbabayaran dito sa mundo. Ang sinasabi nating pagkitil ng dugo o pagtulo ng dugo ng iyong kapwa-tao, ito ay nagbibigay ng pahayag na kapag ikaw ay nakakapagsagawa ng nasaktan mo ang iyong kapwa-tao. Ito ay pinapakita ng kasamaan ng sinasabi nating pagpatay ng tao sa kanyang kapwa-tao dahil ito ang unang itatanong sa tao sa araw ng paghukom. Sa pagitan ng pang-iinsulto sa kanya, paninirang puri sa kanya, pangliliit sa kanya, panglalait sa kanya. Kaya dahil dito ay katatakutan mo ang Allah Jalla wa'ala sa dahilan na tayo sa ngayon ay binibigyan na ng larawan na habang may pagkakataon ay humingi ng kapatawaran sa iyong nagawa ng kasalanan at gumawa ng kabutihan upang maging sa mundo pa lang ay inyo nang mababayaran. Bilang panghuli, mga kapatid, ang lahat na gawaing yaon na nagagawa mo, kapag mas malamang ang nagagawa mong kasamaan, maging gaano ka katalino, maging gaano man kataas ang iyong nakuhang grado o kurso o diploma o award sa iyong pag-aaral, subalit kung ang iyong mga nagagawang kasamaan ay mas lamang, walang kabutihan ang mga diploma, ang pag-memorize mo ng Quran, ang pagpupunta mo ng Hajj, ang mga gawaing yaon ay ibabayad mo na lamang dahil sa kasamaan na nagawa mo sa iyong kapwa-tao. Kaya dahil dito, ang sadyang pinakamainam sa atin bilang isang Muslim, tayo ay tinutukoy na Muslim na tayo ay mapayapa sa ating kapwa-tao. Kaya dahil dito nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, al-mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Al-muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Ang isang tunay na mananampalataya
ay malaya at mapayapa ang kanyang kapwa-tao mula sa kanyang dila at kanyang kamay, at ang isang muhajir ang manlalakbay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang taong umiiwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah Jalla wa Ala. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ay may sister na nagtanong sa pinapatayo na masjid sa Pilipinas kung sino bang mabibigyan dahil may simento siyang ibibigay na 10 na sakong simento. Sister, ay maging dua mo na lamang, o kung kahit isang sakong simento po ay inshallah makakarating po doon at maibubuhos po sa ating mga puste, dahil ito po ay walhamdulillah pangangailangan po natin. At ako ay lubusan nagpapasalamat sa sino mang gumawa ng kabutihan, dahil ang kabutihang ginagawa mong iyaon ay para sa iyong sarili. Kaya tayo ay nag-organize lamang ng mga kapatid natin, at inshallah ating hiningi sa Allah Jalla wa Ala na ito ay ibilang niya na maging kabutihan sa atin sa araw pagkukum. Brother Dawood, may pinapatayo tayong masjid bro sa area ng Bacolod City, at humuhukay ngayon. Kaya sino man ang gustong lumahok, maging sa sinabi ng propeta alayhi salatu wasalam, ang sino mang magpatayo ng bahay na kasing laki ng pugad ng ibon, ay papatayuan ng Allah Jalla wa Ala ng palasyo sa kabilang buhay. Kaya nandito ang inyong kapatid na nanawagan para sa inyong kabutihan, dahil ang Allah po mga kapatid ay wala siyang pangangailangan. Kaya dahil dito ay kung sino man ang gustong lumahok, nasa sa inyo po, at bukas po ang pintuan sa pagsagawa ng kabutihan. Wa akhir dawana anil hamdulillah.